Polar vortex ay parang malaking paikot na hangin. Camping! Winter, spring, summer, fall camping. Last year, tour tayo. Oh, and we are now going someplace. What are you saying about oyster sauce? Huh? What are you saying about the oyster Oh, sauce? they crush the oysters like this. I thought it was sauce for oysters, but it's actually made of oysters. Like, you don't really put it on oysters, do you? Hi everyone! Hello! Dito tayo ngayon sa Freshco. Hi, wala kang dalang yun, kaya ilalagay. What is this? It's a hole. Yeah. Yeah. No, there's my wrist is painful because I saw huh? Who's gonna do it? I'll do it. I think it will. Hi guys. It's fine. And the eggs will just go on the top. Tomatoes. The tomatoes? Just here. They're going to freeze. Oh, where do you want the tomatoes? To go in your car. Okay. So is the lettuce is gonna freeze too? Okay. I'm gonna push. I'm gonna push. I was like, where are you? Nagpunta kami ni Mushi sa thrift store. Hindi ko na na-vlog kasi etong gamit kong cellphone. Mushi. Napakadulas. Hindi ko na na-vlog. Sayang yung bagong thrift store na pinuntahan namin. Kabubukas lang talaga. Soft opening. Kasi ito yung cellphone. Alam ko na pag nag-vlog ako sa loob ng thrift store, ang mangyayari, mag-off lang tong phone. Hindi na sapat yung battery. Hindi ko siya na-charge. Anyways, may weather warning po ngayon, -25. Hindi ko alam bakit hindi nila kinancel yung school. Bukas pa rin yung school. Hold this just for a second please, Mushi. Hindi ko alam bakit hindi nila kinancel yung school. Ang ginawa lang ng school, hindi nag-recess yung mga bata sa labas. Walang nag-recess sa labas. So, i-haul na natin ang mabilisan. Tinapay, rye bread, bagel, tapos Portuguese buns. Etong kamatis ilalagay natin sa loob. Kasi lahat ay tapos etong container, plastic container, may free na bag sa tawag dito sa Value Village.
So, meron po akong ikukwento sa inyo. Naalala nyo ba yung vlog ko na nagpunta kami sa, bumili kami ng, ng mga bata, yung pambalot ng higaan, buong set, pambalot ng higaan, bedsheet, linen, tapos pambalot ng unan. Pumunta kami sa magandang lugar. Ibig sabihin yung yung magandang lugar, yung talagang yun talaga yung tinitinda nila. Nasa high-end siya. Tapos, pag-uwi namin, tinanggal ko. Pagtanggal ko, sabi ko, grabe naman ang nipis nito. Sobra. Mainam pala, nagpunta na lang ng Walmart. Pasok po tayo sa loob. Big Mac at A&W. But really, all it's the onions in the bottom. You're inside the house the whole day. When you're outside, it just occupies you looking at what's going on outside. For your dad, this is just daily scenery. Cars are driving, people are walking. Our neighborhood is quiet. You know, there was a point in time where my parents' house actually had the highest bus frequency Oh yeah? of all the streets in the entire city, other than King Street. Alright. But King Street had like a couple more. Because they once had all these routes going through it. I counted it through the schedule. There's like 100 buses driving by their house every day. And like Victoria Street only had 80. Uh-huh. What's in your burger? So it's a burger, raw onion, Oh, ketchup, mustard. oh. That's it. What? There's no bacon? No bacon. No, I don't want the bacon. You gotta go into the matzo burger or cheeseburger. We're here at the parking lot of A&W. Cookies at home. Is today the polar vortex happening? Sunday. Ito pong naganap na polar vortex ay nag-umpisa noong January to 17 to 18. Mararamdaman mo na yung matinding lamig. Hindi ka makakatagal sa kotse mo nang hindi naka-on yung heater dahil mamamatay ka. So, nung 17 to 18 po, Arctic air began moving south as a part of displaced polar vortex pattern. Tapos yung peak cold na nag-impact sa Ontario noong 20, roughly hanggang 27. Pero sa lugar namin, nag-peak siya nung 21 to 23. At sobrang grabing matinding lamig niya po talaga na yung kamay mo, hindi ka makakatagal ng walang gloves, masakit siya sa ulo, mahirap huminga sa labas, parang yung mukha mo, parang yung hair blower itapat mo sa mukha mo, ganun siya katinding kahirap huminga. Hindi mo kayang lumabas ng matagal, saglit na saglit lang. At kung gusto niyo rin po siyang makita, ay nakatalaga siya, i-type niyo lang Polar Vortex January 2026 Ontario. Iba-iba po ang naging resulta sa Ontario ng Polar Vortex. At gusto ko lang pong i-share na ang Polar Vortex ay hindi nangyayari taon-taon, kaya pag nangyari siya ay nagiging part siya ng history. So anyway, sobrang grabing delikado po ng weather ngayon. Nga tulad ng nabanggit ko kanina, yung mga bata ay hindi sa school, may protocol kasi sila, hindi allowed mag-recess sa labas kasi half an hour lang mamamatay ka na. Ganun siya kalamig. Seriously, di po ako nagbibiro. Kaya etong kamatis, di ba nasa grocery store kami, etong kamatis ilagay namin sa loob. Kasi yung pick up, kung anong nasa likod ng pick up ay magiging frozen na siya. So, si Cookie, nilabas ko lang siya kaninang umaga. Nung hinatid namin yung mga kuya niya sa bus, paghatid namin sa mga kuya niya, paggawa niya ng business, pumasok agad kami. Tapos kaninang hapon, paggawa niya ng business, umuwi agad kami. Actually, hindi siya makalabas sa backyard namin kasi na-frozen yung pintuan ng backyard. Hindi siya mabuksan. Pagkatapos, ngayong linggo ay
nagtalaga na ng warning ang gobyerno na may polar vortex. Hindi ko siya kayang explain ng madaling-madali. So, gamitin ko si ChatGPT. Paano explain ang polar vortex sa mga nakatira sa tao na nasa... Tulad ko, nung nakatira ako sa Pilipinas, hindi ko naman iniisip yung polar vortex kung ano ba yun, di ba? So what I believe of polar vortex I'm asking ChatGPT. is when the Yeah. jet stream dips down from Oh. the Arctic and it goes well down into the southern end of the United States, and what happens is it draws all the cold air from the North Pole down to where we live. Yun ang explanation ni Moshi. So, ang polar vortex ay parang malaking paikot na hangin sa sobrang lamig na nasa malapit sa North Pole, hilagang polo. Sa simpleng paliwanag, may natural na bilog na hangin sa itaas ng mundo na nagpapanatili ng sobrang lamig sa Arctic. Kapag matatag ito, mananatili ang lamig sa North Pole. Pero, kapag humina o nagulong ikot nito, bumababa ang malamig na hangin papunta sa mga bansa tulad ng US, Canada, o Europe. Mushi's right. Explanation was right. Kaya biglang nagkakaroon ng sobrang lamig, snowstorm, at nag-iyelong panahon sa mga lugar na hindi naman palaging malalamig. Pero dito laging malamig. Hindi ito bagyo, kundi galaw ng malamig na hangin sa itaas ng mundo. Yun po ang explanation ng polar vortex. So, bukas, Sabado, ay swimming ng mga bata at hindi ko alam kung anong sitwasyon. Pero hindi po maganda ang kalsada ngayon. Gayon pa man, maaaring may mga mag-isip, bakit kayo nasa labas? Kasi hindi, kahit may snowstorm, hindi hihinto ang pag-ikot ng mundo kahit delikado sa labas, kahit malamig. Kasi dito po sa amin, kung nasaan kami, Nobyembre pa lang ay, nakita niyo naman sa mga vlog, diba? Nobyembre pa lang ay halos araw-araw nagtupala talaga ako ng yelo. Walang tigil ang yelo. Titigil siya. Pagtungtong ng March break, magkakaroon pa uli ng kaunti. Pagkatapos, yun na siya, patapos na siya. Napakaikli lang ng summer. July at August. September, nag-umpisa na siyang lumamig. So, bukas pa rin ang eskwelahan, bukas pa rin ang mga tuloy ang buhay. Kahit ganun ang sitwasyon, kahit delikado ang kalsada, tulad There's a subway in there. yeah, there's a subway. No, in here. Here? Yeah, I was offering a subway. I know, but I thought I didn't think there was a subway there. You'd rather have subway? Kind of. So, yun po. Pero hindi rin maganda kapag ang winter ay mainit kasi kailangan din nating isipin yung ibang species tulad ng polar bear, tulad ng mga penguin. Kapag ang winter ay biglang naging... Penguins are in South Antarctica. Yeah, but... There's none in the North Pole. Yeah, but what I'm saying is all of a sudden the winter becomes warm, the polar bears and the penguins are gonna be affected by it. Oh, I see. Yeah. So yun, kaya kailangan talaga ang winter ay maging malamig para sa mga hayop na to. Kasi kapag, di ba, pag may hayop o na nawawala sa chain, naapektuhan yung buong system. Yun. At ang kwento ko pala kanina yung sa sheet na binili namin kay Lance, no? Actually, yung kay Lincoln, medyo may kanipisan din. So, going back, nadispaya ako. Hindi ako, kasi ang nipis niya talaga. Pagkalaba ko, natakot na ako. Sabi ko, sa susunod na laba ko, punit to, panigurado. Tapos yun nga, after 1 week, nagkaroon na siya ng parang bola-bola, yung mga bilog-bilog yung mga, yung kapag ang tela matagal na yung may mga lumalabas na bilog-bilog. Pero kaming yung pangtanggal ng, what do you call that thing that you'd go in a fabric and the little balls of fabric goes away? What do you call that you just want? It's a fabric shaver. Meron po kaming fabric shaver. Pero kapag gumamit ako ng fabric, nangyayari, manipis nga, 'di ba? Lalong maano yung tawag dito. Basta alam niyo na po 'yun, mas pag sinudsod mo siya ng fabric shaver,
magpupunit-punit. Yun ang mangyayari. So, yung sa bagong thrift store na pinuntahan namin, kabubukas niya lang talaga. Ang ganda ng thrift store. Dalagang pag ang thrift store bagong bukas, napakaganda niya. Kasi nung nag-camping kami, may pinuntahan din kaming thrift store. Talaga kabubukas niya lang, ang ganda niya. So anyway, sa thrift store po ay makakabili rin kayo ng mga bagong mga gamit doon. Yun nga lang, kailangan mo talagang maging mapanuri at oras. Kailangan mo ng oras para tignan mo isa-isa. Yun, natuwa naman ako, nakakita ako ng, actually may tatlo akong pinagpipilian kasi lahat sila brand new. So, yung dalawa kinuha ko. Ang kinuha ko, una, tinignan ko muna, kasi yung tag, malalaman mo rin siya kung gamit sa pamamagitan ng tag. Yung tag mismo sa tela. Kapag hindi yung tatak ng tag, nandoon pa rin, intact siya. Hindi siya nalabahan ng paulit-ulit. At makikita mo rin naman sa tela yun kung nagamit ba o hindi. So yun, masaya ako at success ang naging trip sa thrift store for today. Hindi ko pala na-mention, si Lance at si Lincoln po ay may activity for today at susunduin na namin sila. 2 hours yung activity nila. So first nagpunta kami sa thrift store, tapos sa grocery store, tapos nag-drive kami sa drive-thru. At andito na tayo. Ito pong nakikita nyo ngayon ay gabundok na yelo. Kapag winter, ang mga parking lot ay nagsisikipan dahil kailangan saan itatambak ang yelo. Siyempre, nandito pa rin siya sa parking lot at inuusog lang siya ng inuusog. Maaari nyo pong akyatin niya, napakataas niyan. Mataas pa yan sa kotse. Yan. Ng mga bata yung mga anak ko Gustong-gusto nilang inaakyat yung mga bundok ng snow sa mga parking spots. At eto nga po at pauwi na kami. At kung makikita nyo ay napakataas pa rin ng mga yelo, gabundok siya. Lalo na sa end ng driveway, mataas pa yung yelo sa tao. At yung hagupit ng polar vortex ay lalong nagdala ng sobrang grabing dami ng yelo na yung city ay nagpadala ng maraming truck para isudsud yung yelo para makuha siya kasi halos wala nang mapag-drivean. Sumikip na ng todo-todo yung kalsada. At yun po ang hagupit ng matinding polar vortex.